Renmar ang mga heroes para dito sa ating dalawang kupunan. And sinabi natin na magiging crucial dito kung paano yung kontrahan ni Light at saka ni Ogwen. Oo, kasi grabe, balagbagan ka agad. Para sa Little Wanderer lang si Ogwen makahuli dito. Play by play na kaagad, wala na masyadong analysis. Bigitron Esports. Palo yung mga teams kasi sabi nila, grabe, ang ganda ng, to be fair, sobrang ganda ng venue natin ngayon. Napakaganda rin ng graphics natin. So ramdam na ramdam mo talaga ngayon Yes. na inaugural season ng Mobile Masters at talagang pinaghandaan din ng ating mga teams kung paano nga ba talaga yung kanilang gagawing play for match 1. Alam mo, Teshas, parang ang sakit ng lineup ng Bigitron Esports. Walang makunat dyan eh. Yeah. May penetration pa, may penetration kinuha. Tapos yung armor shred mechanics ng Jawhead at Iritel, magsastack yan eh. Pinakamasaya dito si Annabelle at Luke eh. Parang siya, fight or flight na, na pag pumasok, diretso na agad. Kaya naka-ready agad dito yung Bigitron Esports just in case na meron ding pumalag from Team Falcons. So kung kanina, medyo mabilis ang pangyayari, medyo kalmado mo na ngayon. Sabi niya, parang, aray, masakit yata. Diba? Naipilit. Kahit sila nang bigla, uy, wait lang dahan-dahan Ba't muna. kayo agad dito? Dito naman sa taas, 3v1 si Flap TZ ata mahuhuli. Of course, the winner of the inaugural Best Trash Talker Award. Oo, mamaya yan. Oo. Pagka may nangyari ulit as nakatakas siya, magyapin na natin, meron na tayong turtle para dito sa ating laban. Annabelle is here, Uy! pero top lane pa rin gagawin! Matatamaan doon ang badang, pero makakapag-back si Flap TZ pa ngayon na panis doon. First blood para kay Moreno. Flap TZ pumasok pero mahuli siya ng counteran ng Bigitron Esports. 2-0 kagad para sa Red Robots. Okay, napaganda yung pag-pushback doon ni Luke. Akala natin na Team Falcons yung mananalo pagdating doon sa initiation. But because of the counterplay na ginawa ng Bigitron Esports, silang ayon ang makakaangat. Sila din ang magsisimula na ating pagong Flap TZ for the Vision. Pero Vision lang ang gagawin dahil nakuha na ng ID yung turtle. Buti nakapag-flicker doon si Flap TZ. Ogwen kinakasa na. Matatamaan na naman si Luke. Titans Revenge. Titans Rage combination. Pero si Luke nakatakas pa kasi masyado malayo si Flap TZ at saka si Kyle para makares back. Nako, mainit ang Bigitron Esports. Sabi natin talagang pinag-aralan lang kalang kalaban. Ejector! Si Ogwen ang mahuli at 3-0 kagad. Ito yung sinasabi natin kanina. Yung lineup ng Bigitron Esports. Pangbalagbagan kagad talaga yan. Oh, tsaka tandang-tanda ako sinabi mo na, oy, opo, okay, makakatakas. Ay, hindi nakatakas. That is gonna be Moreno killing the idol ng mga kids. Tandang-tanda ko yung sinabi mo kanina that for Bigitron Esports or for the team, sanay sila doon sa mga play na magugulat yung kabila na, may tao pala doon at yun ang nakikita natin ngayon na nagiging strength nila. Kaya lamang yung Bigitron Esports in terms of gold. So medyo muna ngayon ang Team Falcons. Medyo mag-aabang lang muna ng counter play. Abang lang. Abang lang. Okay. So sakto hindi dumaan si Light sa ilog at naiwasan niya yung potential surprise play na gagawin ng Team Falcons. So far, Bigitron Esports talaga alam na yung tendencies ng Team Falcons dito sa Mobile Masters. Ilang beses na natin nasabi dito sa Filipino broadcast, dapat tanggalin niyo yung Team Falcons sa sistema na gusto nila. Kasi dun sila madadali. Si Light, matatapon niya si Flap TZ at nahanap na naman yung rotation. Basang-basa ang Team Falcons. Oo, kasi explain natin na kitang-kita kasi for Bigitron Esports prior that play na nakapwesto na sila. So alam nila that for Flap TZ, may tendencies na dun dumadaan before taking other objectives or para lang magkaroon ng vision kasi magkaka-up na nga dito na turtle. So Team Falcons, very unusual na makita natin sila na parang sila yung napupush back dahil meron malaking objective. Pero sa lineup naman nila kinagandaan is they have the Sicilian. Alam natin na stacking even yung Granger, yung mga super late gamers. So kung Bigitron Esports ka ngayon, ayaw mong patagalin yung laban. Gusto mo mabilis. Oo, 7 to 9 minute power spike yung habulin dito ng Team Falcons. So kaya baka babagalan nila yung tempo nila. Hindi na sila mag-heavily contest sa turtle na yon. Si Ogwen pumasok doon, mapupushback siya ni Luke pero walang full commit galing sa Bigitron. Ito na yung isa sa mga nagpaupong din sa MLBB. Makikita natin si Moreno na meron ng rapid boots. Oo. At far sa pa. So expect na mabilis. Sakto din sa sinabi natin. Gusto nila dito maagang tapusin yung laban. And may kita naman natin, Annabelle is now at level 9 compared to Kyle TZ na level 8. Medyo may delay or medyo nauna yung isa. Yep. Super Marco, ata na next target ng Bigitron Esports, si Light na conceal. Hindi niya mababato si Owen. Dito mama.
At Bigetron Esports back na kagad. Wala na sila makuhang sequence doon. Habang nasa taas si Annabelle, nag-clear lang ng minion waves. Okay, so as expected para dito sa ating mga teams, para nga tamang pagpasok lang sila or tamang pag-vision para dito sa ating mga players. Ginamit yung retribution by the way, pero ganun katapang ngayon si Annabelle. Oo. And for Team Falcons, good thing naman, parang hindi sila reactive. Hindi na pinilit na pumunta sa top lane. Sobrang ganda yung alternating nila Light at Luke. Yung position na hinahawakan nila sa ilog ngayon, and madalas yung mga position ng roamer. So, imbis na nasa lane lang si Luke, si Annabelle yung parang XP laner ngayon na taga-clear lang doon. Tapos parang, again, sub-roamer, yung XP laner na nag-hold lang ng mga key spots. Siguro para ano na din, no, makapag-farm palalo si Annabelle kasi Yes. number 2 ngayon sa gold leaderboard natin si Mr. Annabelle of Bigetron Esports. Tapos actually nauna na siya kasi meron nga siyang liberty ngayon na pumunta sa iba't ibang pwesto ng ating mapa. So 5-0. 5-0 yung score natin, Team Falcon. Still finding that groove for that power setup play. Feeling ko power setup play yung kailangan nila dito para makabawi. Kahit yung sanguine clause lang, it's a G. Tama. Yung maganda dyan din kasi, yung mga 5 kills na nakuha na ng Bigetron Esports plus the 2 turtles, nangyari yon sa mga early portions of the game, meaning hindi sa mid-game. Sa mid-game, pag naka-kill ka, mas mataas yung goal talaga eh, pero merong conceal. Pagkagaling kay Light, na makikita doon si Light. Si Simio na siya. Hindi niya matatapos si View kasi nag-flicker siya. Kyle TZ, pwede pa rin mag-contest. Si Flap TZ na sa likod. Over, pumasok na. Nahuli doon si Luke. Pero si Emma na sa likod rin. Si Luke ang mapipitas. Ito na nga yung 1-set G na ang Team Falcons. It's a G for Team Falcons from 2K gold lead. Redmar naging 700 na lang, almost 800. So ito yung sinasabi na parang kailangan lang ng perfect timing, kailangan lang ng magandang setup play at dahil dyan, makakasira pa nga yata ng Torres sa may ibaba. Nasira na nga dito ng Team Falcons. Yun pala yun. Yun pala yung inaantay nila. Isang magandang yakap kay Ogwen. Nagsimula tayo kanina, paano kaya daw ang magiging purpose ni Ogwen? Yun pala ay pigilan yung play ng Bigetron Esports. Tsaka ito yung maganda para sa Team Falcons. Di ba sinabi natin kanina, 6 to 8 minutes. Kung hindi makuha ng Team Falcons, yung magandang early game na gusto nila kunin, edi play around the power spikes. Yung maganda nga is si Super Marco, hindi siya napitas. So nakapag-farm siya. Nung lumabas yung gold kanina, medyo malapit lang kay Eman. So that means that yung Granger, pwede na lumaban pag dumating sa puntos na, uy, Marco, tulong na. Sama na. G, Sama ka na, Super Marco. Mamaya ano yung mga tore. Oo. Sabi niyo masyado ka na madami nasira na tore. Oo. Ngayon naman kumuha naman tayo ng... Ay, kaso pinapantayin din ni Evan eh. So, yun yung kinagandahan sa dalawang gold laners natin, kaya din natin sila na-highlight kasi alam nila sa sarili nila kung kailan sila mag-step up on taking down turrets, kung kailan sila sasama sa teamfight. May kakaiba na ba tayo sa items? Okay. Mga chapsuy muna. Actually, hindi nga nag-chapsuy eh. Parang diretso na agad. Oo, full build. Ang pinaka nag-chapsuy yung Hilda. Yeah. Kasi hinahabol niya yung iba't ibang mga damage reduction, defense, magic defense. Ogre nag-conceal para hindi lang siya matapa ni Light. Naku, Okay. para tayo nakakita ng straight from tagu-taguan. Oo. Kasi pare sila naka-conceal. Pero hindi niya tinag. Na binigay lang. Okay, Ogre ay mahuhuli si Luke. Kagad, please break, please crack combo. Ito naman yung pagdating. Itong team battle, pumasok si Kyle! TJ! With the perfect unleash the beast. Napitas dun si Eman para masakit yung ultimate ng Farsa. Pero si Flap TZ napaka-cancel yung ultimate ni Moreno. At ang pinakamaganda pa doon for Team Falcons, si Eman. Si Eman yung nakuha nila. At maganda yung naging counterplay nila doon. At alam din nila kung kailan sila aalis. So all along, akala natin pipigil na dito yung Bigetron Esports. Pero dahil sa pagpasok po ni Kyle PZ, nakasira na naman sila ng Tori sa bottom lane at pwede pa makakuha ng Lord. So nakakita din tayo, meron nag-build ng Blade Armor para din sa ating game. So nakapwesto ngayon ang mga players from Team Falcons. Si Annabelle din nandito. So hinaharangan nila si Flap PZ. Yung BTR, hinaharangan din yung attempt ng Team Falcons for this Lord. Dahan-dahan na approach yung ginagawa ng dalawa. Maganda yung pwesto ni Luke. Pero yung Team Falcons nakiklear ng mga minion waves sa gitna para mag-force ng reaction para may mag-clear dun naman sa gitna. So mapupush back on yung formasyon ng Bigetron Esports. Team Falcons, binibilisan na nila yung Lord. Oo, kasi nakita nila dito na okay na doon sa may gitna galing Iritel pero mare-reset. Ginamit yung better net strike. Flap TZ ang mag-zone up. Itutuloy pa nga ba dito talaga ng Bigetron Esports? Nagkamali yata ng bato. Ejected for that. So sabi nila Kyle TZ is go time para sa atin. Oh! Light goes down at lamang na ngayon ang Team Falcons.
5v4, medyo delikado ada para sa Bigetron Esports na mag-contest sa Lord na to. Pero sabi ni Kyle, wait lang, gusto ko muna mag-buff. Oo, sabi niya, teka lang, sobrang tight na nagiging competition natin. Oo. Tsaka surprisingly for these two teams, ramdam na ramdam natin na gusto lang gumawa ng play. Pero iwas sila. Ito na yung play na sinasabi. Napagod ang pagpasok doon. Killing spree for Super Marco. Now a 3-0-2. Perfect KDA para sa Bulletproof at diretso pang Lord para sa Team Falcons. Nakuha ng Bigetron yung early game. Bigetron starts it off with 5-0 pagkatapos ng 5 kills. Dito naman sa mid to late game, nakuha ng Team Falcons yung lamang nila. First Lord of the game at dahil Granger at Sicilian combination yan, nawala na sa comfort zone yung Bigetron. Oh, tsaka yan yung kahit sa RG, mag-a-agree mga nanonood sa atin, pagka dumating na lang talaga sa punto ba na masakit na dito yung Granger at tsaka yung Cecilion. Parang, hala, teka lang, yan yung magiging problema pala ngayon. Yes. Bigetron Esports, sino nang uunahin natin? Si Few ba? Or si Super Marco? Oo, kasi pwede mo na sabihin, basta kahit na mawala yung Sicilian, may Granger naman. Kahit mawala yung Granger, may Sicilian naman. Na parang, what do we choose? What do we do? Kasi nawawalan na ng Torre ang Bigetron Esports. Sobrang bilis ng early game nila. Na-cancel lang kagad na magandang counter sequence ng Team Falcons. And of course, yung lineup naman na binuo nila, it's built for this. Oo, ito na. Ginamit yung strike para kay Moreno para lang talaga ma-clear agad yung minion wave. Top lane, meron pa. Ay, Pumasok si Lucas. Successful ba ka, Tem? Hindi! Sabi ni Super Marco, ang sakit ng mga bala si Eman. Umaaray na! Tinamana naman dito ng Death Sonata. So double kill para kay Super Marco. Bulletproof pa rin siya, 5-0-2. Sabi ng Bigetron, look at me. Team Falcons says, I see you too. Dalawa ang nawala sa Bigetron. Oo, nakitaan na natin si Fluff TC. Pinakita niya na kung bakit isa siya sa, or siya tinagura ang best trash talker. Dito, okay, ginamit na. At nasisira yung Torre sa gitna. So kalmado lang ang Team Falcons nasisira ng mga objectives. Minion wave sa taas. Grabe si Super Marco na yung nag-zone out ng mga players ng Bigetron Esports. Oo, galit na Marco yung nakukuha natin ngayon. Kita natin nung nag-player entrance. Sobrang focus niya. Nakalimutan niya na sa entrance pa siya. Sabi, at saka nung hawak niya rin yung flag kanina. Oo. Seryoso din siya. Niisip na niya parang sakit yung pasin ng ano. Hindi naman. Pero Hindi naman. Team Falcons, 5,300. Wow. Again, coming from the fact na first 5 minutes, masakit panoorin bilang isang Pilipino. Of course, proud naman tayo kay Light at Eman. Pero Bigetron, kontrolado nila yung first 5 minutes eh. Ayun, kita sa gold graph natin. Di ba sobrang taas, tapos biglang bumagsak. Pababa. Alam, hindi naman niya babagsak pataas, bumagsak pababa. Oh, yan yung gold graph, tas yan din yung mukha ng mga stock portfolio natin lahat sa buong mundo. Yan, tama yan. If you know, you know. So, Team Falcons ngayon, alam din nila na yun lang pala yung kailangan nila. Kaya sinabi natin na Bigetron Esports, kung gusto nilang tapusin yung laban, tapusin nila at an early stage para hindi sila mahirapan. So makakita na tayo Dominance Eyes, Perlight, and even Athena Shield. Medyo kompleto na rin yung item dito ni Eman, pero Eman is at 0-2-0 by the way dito sa laban natin. May items na siya pero kaya pa i-absorb ni Flap at saka ni Ogon yung mga damage na ibabato niya. At saka si Kyle na rin. Si Marco talaga yung sobrang full build na. Yup. Malapit na mag 4,000 yung lamang ni Marco. Oo nga, 12K na siya nung sinilip natin kanina. Oo nga pala, considering na talaga nauna din yung Bigetron Esports, tingnan natin kung ano mangyayari. We have the Lord. Okay, Diretso mag-conceal. conceal. Owen, makakabot sa likod ata. Nakita niya si Annabelle. Kinakasa, pero hinintay si Light. At saka si Calvigi, dumiretso kay Moreno. Wala na kagad damage. Yung Bigetron, Luke and Light are out of here. Team Falcons makakakuha ng Lord. Si Eman hindi nakita ni Calvigi. Alam ko po, mahirap talaga yan kung ikaw ang Bigetron Esports. Wala kang light, kaya hindi ka makalook. So Team Falcons ngayon ay pwedeng dumiretsyong sumira ng Torre dito sa may bottom lane. Meron pang Lord dito sa may gitna. Maliwanag na. Para sa Team Falcons yung kailangan nila gawin dito. Super Marco, nasakpan siya pero Wind of Nature, maiiwasan niya yung konting damage na binitawan ni Eman. So dapat mag-ingat na nga ng Team Falcons kasi online na yung damage ni Eman dito. Oh! Napatay si Ogwen. Okay, tingnan natin kung mapipilit ba ng Bigetron Esports sa bottom lane. Pwedeng sirain. Okay, Team Falcons naghihintay. Tignan lang muna sa Torre. Ayaw nila mag-rush. Gusto nila mag-minions. Sistema muna dahil lamang ngayon sa miyembro. Eman pumasok bigla. Mahuli siya ni Flap Easy. Pero si Eman hinabol pa makakapag-damage Moreno pero nakapag-flicker si Flap.
Okay, ramdam natin ngayon na gustong magbigay ng dalawa. Meron ring items dito ang bigat ng esports. The more na tumatagal, magkakapantayan na mamaya in terms of gold and even for items. So pumapalag ngayon bigat ng esports pero kalbo na yung kanilang base. Team Falcons ngayon at 6K gold lead pero parang delikado yata kung sino sisilip. Pero naman immortality naramdaman, nagkasilipaan yung dalawang junglers. Magkakabigayan ba? Hindi, pero ipipilit yata. Detsonatan nakita si Luke. Buti na-check dun si Marco kasi kung hindi na-check yun ng Team Falcons, Baka nasetan, no? Baka masetan. As for Bigetron Esports, isa sa mga magandang bagay para sa kanila is, of course, nakita natin, online na si Eman, na nasasaktan niya si Flap, nasasaktan niya especially si Super Marco, who kung wala lang siya Wind of Nature noon sa panahon na yun, baka instant kill kagad yun para sa Granger kasi si Moreno pwede na rin mag-damage eh. So for Team Falcons now, kailangan na lang nila na i-accept this isn't gonna be an easy end. Oo. Kasi baka biglang maka-counter sila ng Bigetron Esports eh. Online na sila eh. Tsaka yung mga biglaang suntok. Oo. Tsaka masakit si Moreno. Si Moreno ay 204 by the way sa ating laban. Sinabi natin during draft na mahirap mag-farsa pag merong Hilda pero parang may band-aid solution doon yung Bigetron Esports kung hindi pa nabibigyan yung farsa dito. So watin na natin kung paano gagawin ng Team Falcons. We see movement dito sa baba. Probably magbabantay lang din talaga muna dahil another objective para sa ating dalawang teams. And ang ganda ng covered ng lahat ng lanes, by the way, for Team Falcons. Yeah. Okay, so naka-full build na si Eman. GDS, kompleto. Wind of Nature na rin. So masusurvive niya yung mga damage ng binitaw ni Super Marco. So dito dapat mag-ingat ngayon talaga ang Team Falcons na may defensive items and offensive items na yung Bigetron Esports. At saka hindi ako magugulat kung si Moreno biglang magagawa yun ng biglaan na play eh. Kasi Oo nga nasa eh. pangalan niya yun eh. Master Showman yun eh. Oo nga eh. Oo nga. Tama. Ay, okay, may flicker out. Napakaganda magpasok. Okay, si Beauty na halos wala ng buhay. Pero si Owen, halos mapatay na rin. Mawala ng immortality. Mapatay din si Light. Okay, kailangan mag-concede kasi si Annabelle! Nakakapos si Q! Pero napanin si Annabelle! Si Caltisi naman nakita yung backline. Double kill para kay Super Marco. Masyado malalim yung jungler doon ng Bigetron Esports. Wala nang taga-retry. Si Luke tumitingin. Si Eman, si Moreno gustong i-contest. Team Falcons, ano ang gagawin nila dito? Tingnan natin kung makakapasok ngayon. Ginamit na naman yung Feathered Airstrike. Yung Lord kalahati na yung buhay. Si Eman? Is here! Pero alam yan ng Team Falcons. Matanglawin, ika nga. Pero yun nga lang, yung Lord ay tutuloy pa rin. Walang reset na gagawin ang Team Falcons. Ang tapang ng Bigetron Esports, ang tapang ni Eman. Si Ogan makikita naman. Ang isang miyembro, nawala si Luke. Pero si Eman nasa likod. Caltisi may immortality pa. Mag-Wind of Nature na maaga. Super Marco, wala ng Wind of Nature. Si Eman na lang kontra sa apat na miyembro ng Team Falcons. At mahuhuli ang Irinde. Pero ito si Moreno. The Master Showman gets blasted by Kyle Tizzy. Pero tuloy pa rin ang laban, hindi susukuan. Sabi nila ng Team Falcons, nandito na si Annabelle, nakahanda kayong mga players na Team Falcons. Bouncing ball para kay Owen. Super Marco ay mawawala. Wala ng major damage dealer ang Team Falcons. Kailangan na ata mag-back dito ng Team Falcons. Pero si Annabelle na naman! Pero yung minions, sabi nila, sa amin na ito! What a game! Unang game pa lang yun, ganito na agad ang pinakita. At unang game pa lang yon, grabe na rin yung participation ng Minions.